world is celebrating, mga kapatid, the birth of Jesus Christ ngayong panahong ito. Alam man nila o naintindihan man nila o hindi yung kanilang ginagawa, but they are happy. They are enjoying. They are grateful. Amen. Di man nila alam kung bakit, kung anong dahilan, kung ano ba totoo. But because of traditions, ginagawa nila yon. But let me tell you this. You are the reason why there was a Christmas. Ikaw ang dahilan kung bakit may Pasko. Jesus saw that it is that no man, mapatid, can save himself. And without the shedding of blood, there is no remission. There will be no remissions of sin. Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang dugong dadanak. Kaninong dugong dadanak? Lahat ng tao makasalanan. That's why, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified the spirit sin of all men. Praise the Lord. Preach unto the Gentiles. Amen. Ang Diyos na Espiritu ay nagbihis ng laman para magkaroon ng dugo at magkaroon ng laman, amen, na kanyang, para magkaroon ng kabayaran yung kasalanan natin. Amen. At ang simula niyan, yung Christmas nga. Kasi may proseso eh. Hindi siya, yung bumaba ang Diyos, mama na agad. Hindi ganun. May proseso. Kailangan niyang sumunod sa kung ano yung natural. Batas niya yun eh. Amen. Okay. Open your books, your Bibles, mapatid, in Luke chapter 2. Tuloy na tayo, mapatid. Verse 10. Let's start reading from verse number 10. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. Wow. Which shall be to all people. Kasiyahan, kagalangan, bigay ko sa inyo. For unto you is born this day in the city of David a Savior. Amen. Unto you is born a Savior, which is Christ the Lord. So Christ is our Savior. Amen. Though tradition and religion tells us, mapatid, that meron pang co-mediatrix, meron pang gitna. No. Only Jesus Christ, mapatid, is the mediator between God and man. Amen. Jesus Christ is the Savior. And verse 12, and this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Amen. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God. Laksa-laksang manghel sa langit, mapatid. Ang nakita nila, mapatid, na nagpupuri sa Diyos. Amen. Libo-libo laksa-laksang anghel, nakita nila nagpupuri sa Diyos. Maawit, mapatid, ng mga papuri and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill toward men. Why? For unto you is born in the city of David a Savior. Wow, amen. Amen. Tuwang-tuwa ang manghel sa langit kasi bakit? Magkakaroon na ng kaligtasan yung taong ginawa ng Diyos na nagkasala. Amen. Mahal ng Diyos ang tao. Amen. Kaya nga, siya mismo yung bumaba. Siya mismo gumawa ng paraan para tayo po'y maligtas. Amen. Isang verse, mapatid, Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Mapatid natin pong basahin before we pray. Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us is born, a child is born. Sino yung born? A child. Unto us a son is given. Bata. And, look at this, the government, kapamahalaan, shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful. Sabihin natin, Wonderful. Wonderful Jesus is to us. He is so wonderful to us. His name will be called Counselor, Tagapayo, the Mighty God. Teka. The son, the child that would be born is the Mighty God. Look at the next phrase. The Everlasting Father. Teka. Mali yata. Son yung pinanganak, pero siya pala yung ama. Simple, very simple. Praise the Lord. He is the everlasting Father.
that has robed himself in the flesh para nga iligtas ang tao. That is how Jesus loves us all. He is also the Prince of Peace, and of the increase of His government and peace there shall be no end. Praise the Lord. These times, brethren, if church, the world again is celebrating what they labeled as Christmas. Or, nung una daw, as I researched, hiwala yan, Christmas. Okay? Traditionally labeled as the birth of Jesus Christ. Okay, mamaya marinig niyo kung anong nangyari diyan. But when really was Jesus born? Kailan nga ba talaga pinanganak si Jesus Christ? Now for us, listen, for us to be able to enter into the kingdom of God in heaven, we must know it. Tagalogin ko. Para makapasok tayo sa langit, dapat malaman mo yan. Kung kailan pinanganak si Jesus Christ. Okay. I prayed for a word to catch you. I tell you that. We must know it. Let me tell you that I have a personal knowledge kung kailan at saan pinanganak si Jesus Christ. Sabihin ko mamaya. Amen. Malalaman nyo. Let's pray. Lord Jesus, tulungan mo kami, Panginoon, maalaman ang lahat ng mga bagay na magbibigay sa amin ng karunungan, Panginoon, kaalaman, nang sa gayon kami po, Diyos, ay maging handa sa iyong pagbabalik para kami po'y kunin. Salamat po sa pagdiriwang, Panginoon, o Diyos, sa halal ng sanglibutan, Panginoon, sa iyo pong kapanganakan sa mundo upang kami, hala ang taong buong sangkatuhan ay iyong iligtas, Panginoon. Kaya't nagpupuri kami, nagpapasalamat sa bagay. Yes, Lord God, we believe that literally, Lord God, you were born in this world, Lord God, at ayun pong dalangin, Panginoon, help us to fully understand it, Panginoon. Hallelujah. At kami po ng ilang Diyos ay maging handa, Panginoon, sa kung anuman, Panginoon, ang narapat o Diyos. Purihin ka. As we listen, Lord, to the preaching of the word, we pray today, speak to us and bless us, Lord God, today. I'll bless your servant as well. Alam mong wala akong magagawa sa aking sarili, Panginoon. Maliban na ikaw ay sumasa akin, Panginoon. Kaya pagpalain po ang bawat sa amin. Magiging iyong lingkod, God. In Jesus' name, we pray. And everybody said, we are the reason. Let me preach on this subject, simple subject, the birth of Jesus Christ. The birth of Jesus Christ. God bless you all. You may be seated. Simple lang itong message ito. I just wanted you, mapatid, just wanted to relay unto you, mapatid, history, a simple history, mapatid, regarding this celebration that we are having. Sorry, mapatid. Nasanay po tayo magsalita. Hindi tayo yayabang English here. Mas mabilis lang kasi magsalita. Mapatid pag but I will try na Tagalogin na lang, mapatid. The history, simple history ng Pasko. Gusto niyo malaman? Simple history. Okay. Christmas is celebrated on December 25. Just listen, mabilis lang to. And it's both a sacred religious holiday and a worldwide cultural and commercial phenomena. The same. Religious holiday at the commercial phenomena. Now, for 2 millennia, people around the world have been observing it with traditions and practices that are both religious and secular in nature. Di lamang religious, hindi maging secular din, worldly. Okay? In nature. Christians celebrate Christmas Day as the anniversary or the birth of Jesus Christ or Jesus of Nazareth. Amen. A spiritual leader whose teachings form the basis of religious Christianity. Kasi ang tunay na Kristyanismo, mapatid, ay nakabase, mapatid, sa salita ng Panginoon at sa atin pong Panginoon Himself. Okay? Popular customs include, ito, kasama dito sa pag-celebrate before, ang pagpapalitan ng regalo, exchange of gifts, decorating Christmas trees. Amen. Maraming gumagawa yan. Hindi nga naintindihan kung ano dahilan, ba't may ganyan. Yala lang, nasanay lang, at masaya lang. Attending church, o kaya man nandito tayo sa church, kaya nagpupunta tayo sa church, pero minsan may sumisimba pag Pasko lang. May sumisimba pag birthday lang. Kaya hindi ang point natin. Sharing meals, kaya mag-share din tayo ng meals ngayon. Amen. Hindi tayo magutom. With family and friends, and of course, waiting for Santa Claus to arrive.
Sino gantay kay Santa Claus? Yung mga bata yan, mapasit. Okay? So yung tradition. In Rome, listen, where winters were not as harsh as those in the far north, Saturnalia, this is a holiday in honor of Saturn, the god of agriculture, was celebrated. Take note, Saturnalia. Beginning in the week leading up to the winter solstice and continuing for a full month, Saturnalia was the hedonistic time when food and drink were plentiful, maraming pagkain at inumin, and normal Roman social order was turned upside down. Kasi bakit? Yung social order binaliktad. Kasi for a month, sa panahon na yan, December, for a month, yung mga alipin, enslaved people were given temporary freedom and treated as equals. Parang hindi sila slave. They treat them as equals. Kaya business and schools were closed that time and that everyone can participate in the holiday activities. So kaya, kung makikita natin, kaya pala itong mga ginagawa natin, may kinalaman doon. Yun ang link niya, mapatid. Noon, yun ang ginagawa. Tuloy ko lang. Also around the time of the winter, Romans observe Juvenalia. Binatin, Juvenalia. This is a feast honoring the children of Rome, mga bata. In addition, members of the upper classes, yung mga may kaya, mga may sinasabi sa lipunan, often celebrated the birthday of Mithra. Kapanganakan ni Mithra, the god of the unconquerable sun, yung Diyos ng araw. Kailan? December 25. Si Mithra ay pinanak ng December 25. Noon pa, wala pa si Jesus Christ, sineselebrate na nila yan. Okay? It was believed that Mithra, an infant god, was born of Arak. For some Romans, Mithra's birthday was the most sacred day of the year. Ito po yung pinakasagradong araw sa buong taon. Yung birthday ni Mithra. Kailan? December 25, bukas. In the early years of Christianity, Easter was the main holiday. The birth of Jesus was not celebrated before. Okay? In the 4th century, church officials, Roman Catholic Church officials, of course, decided to institute the birth of Jesus as a holiday. Gawin na lang holiday ito. Unfortunately, the Bible does not mention the date of His birth. Walang sinasabi sa Bible na araw ng kapanganakan ni Jesus Christ. Wala. Ang sinasabi ng Bible, nung pinanganak si Jesus Christ, meron mga pastol, na meron mga tupa sa labas. Imposibleng mangyari yun ng December sa Israel. Nagyayelo dun. Walang pastor na nasa labas pag December. Ka-imposibleng December pinanganak si Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, imposible pala yun. Bakit natin tinatanggap? Wala. Tradition lang. Nasanay lang. Okay. Now, listen. Although some, this is a fact that Puritans later pointed out in order to deny the legitimacy of the celebration, yung mga kalaban ng Roman Church. Although some evidences suggest that His birth may have occurred in the spring. Okay? Spring. Kaya si Pope Julius I chose December 25. Pinili ni Pope Julius I ang December 25 para gawing kapanganakan ni Jesus Christ. It is commonly believed that the church chose this date in an effort, this is the reason why, to adopt and absorb the traditions of the pagan Saturnalia. Kasi nagse-celebrate na yung mga ng araw na yan at maraming festivities, so adapt na lang para isa na lang. Amen. So yun ang nangyari. First called the Feast of the Nativity. Okay? The custom spread throughout Egypt and by 432 and to England and by the end of the 6th century in England. Now, the date of the birth of Jesus Christ literally is not stated in the Gospels. Hindi nakasulat dito kung kailan pinanganak si Jesus Christ. Yes, merong pinanganak ng December 25, pero hindi si Jesus yun. Hindi si Jesus yun. Si Mithra yun. Diyos-Diyosan ng mga pagano. Okay.
The birth of Jesus is stated in the gospel and in any historical sources. Wala, kahit sa historical sources. Hindi alam. But most biblical scholars generally accept the date of birth between 6 BC to 4 BC. Between. Okay? Posibleng yun daw. The year, because that was the year in which King Herod died. This is according to Wikipedia. Okay? Yun yung panahon na si Herod namatay. Alam niyo naman, nung si Jesus pinanganak, nandun si Herod yung hari. Kaya posible yun yung panahon. 4 or 6 to 4 BC. Now, when was Jesus born? That is the message. We must know it. Dapat nating malaman kung kailan talaga pinanganak si Jesus Christ. Dinagdag ko lang dito, for us to enter into the kingdom of heaven. Grabe naman yan, Pastor. Okay, just listen. I know the exact date. Praise the Lord. Alam mo, Pastor, kung kailan? Di ba wala sa Bible? Yeah, pero alam ko. Alam ko. I know the exact date. Sabihin ko sa inyo mamaya. When and where Jesus was born. Sabihin mo sa katabi mo, you must also know it. Yeah. Now we all know. Okay, tuloy ko lang itong aking reference. We all know that our Lord Jesus was not born on December 25. Alam natin yan. Yet, someone was born, yung nga si Mithra yan, kapatid, and si Saturnalia. Traditionally held every December with gifts giving. O yan, pwede natin din gawin yan. Kaya ginagaya rin natin yan. May gift giving din tayo, may kainan din tayo pag gantong araw. Amen. Hindi naman masama. Wala naman sinasabing kapatid. It is also celebrated by Mithraism. Okay? That is the birthday of the pagan Persian god, sun god Mithra. Okay? Christmas was celebrated in the pagan world. Listen to this. Christmas was celebrated in the pagan world hundreds of years before Jesus Christ was born. May Pasko nang sineselebrate ang mga pagano, wala pa si Jesus Christ. Ano ibig sabihin? Ginaya lang ng Roman Church yung Christmas season na yon at ginawang si Jesus Christ ang pinanganak nung araw na yon. Kaya di ba? Minsan, i-decorate pa tayo ng altar. May ando si baby Jesus. Ando yung mga, di ba? Smile. Hindi ko kayo pinapagalitan. Amen. Kasi bakit? Tradition, mapatid, na we have, kaya lang, this is for your information. Understanding lang natin, mapatid. Sabi natin, praise the Lord. Ito, may dagdag pa ako, mapatid. Mayroon siyang traditional Christmas song, o Christmas hymn o song, sabi niya, we, the three kings of the Orient. Yan. May tatlong haring nagsida. Sa Bible, hindi sinasabing hari sila. At hindi sinasabing tatlo sila. At hindi sinasabi ng Bible na galing sila sa Orient. Galing sila sa East. Pilipinas ngayon eh. Galing sila sa East. Well, pero wala sinasabi doon. But the point, hindi nga sinabing tatlo sila. Hindi nga sinabing hari. But the Bible tells us of wise men. Matatalinong taong hinahanap yung batang pinanganak because of the star na kanilang nakita. Totoo yung may star na nagpakita sa kanila na pinopoint si Jesus Christ kung saan. So tatlong, hindi sinasabing tatlo yon, basta't wise men yung sinasabi. Kaya lang, ang region nga, pinangalanan pa sila. Sabi, paano kaya nalaman nilang pangalan? Upon research makikita, kaya lang wala akong time para i-share pa sa inyo, mapatid. Pero pinangalanan po sila si Gaspar, Tagalog, si Melchior, at si Baltasar. Na iba-ibang gold, iba-ibang dala, yung isa gold na galing sa Ophir. Sabi, saan galing yun? Gold of Ophir. Sabi ng isang, sabi ng isang document. Ibig sabihin, gold of Ophir, gold from the Philippines. Ibig sabihin, Pilipino yung tatlo. Pilipino yung mga bumisita kay Jesus. Okay. Hindi ang pag-usapan natin. Mapatid, but si Melchior, mapatid, yung incense naman yung kanyang dinala at yung isa mapatid ay yung pong tinatawag na simbolo naman ng kanyang kamatayan. Okay, so yung tatlo na yun, mapatid. Ayon sa tradisyon. Pero again, yung Bible, hindi sila sabing tatlo sila. At again, hindi sila hari. Matatalinong tao lang. Listen, matalino ang hinahanap si Jesus Christ. Yun ang taong totoong matalino, hinahanap ang Panginoon. Yeah. Yun ang tunay na taong may alam, may nakaunawaan sa buhay. Yun ang totoong taong matalino, hinahanap si Jesus Christ.
Hindi reliyon, hindi tradisyon, kundi yung tunay na Panginoong magbabago ng kanyang buhay, magpapala sa kanya, mapatid. Amen. At magliligtas sa kanyang kaluluwa. Amen. But who are they really? Itong mga bumisita kay Jesus na ito, mapatid. Nothing is said again in the Bible about the Orient or about only the East. Amen. Pero si John Henry Hopkins Jr. noong 1857 ang nag-label nito na yung tatlong hari na yun, mapatid, ay dumalaw nga kay Jesus, 1857. Pero ang Bible hindi sinasabi yan, mapatid. But again, ulitin ko, ang tunay na matalino yung tao naghahanap kay Jesus. Sabi mo sa tabi mo, you are a wise person. Matalino ka ngayon. Kasi bakit? Kaya ka nandito, hinahanap mo si Jesus, di ba? Kaya ka nandito, kapatid. Hallelujah. Yes, hindi naman masama na i-celebrate na. Totoo namang pinanganak si Jesus Christ sa mundo eh. Yeah, totoo naman pinanganak si Jesus Christ. So, there's nothing wrong with celebrating that fact. It's just that we do not know when was that. We do not know where was that. But again, I know it. At masasabi niyo mamaya, mapatid, sa conclusion, alam ko rin pala yun. Hindi ko lang naintindihan pa, pero yun pala yun. Yun pala yung araw na yun. Praise the Lord, everyone. Okay. Daan muna tayo rito. Basahin muna natin, mapatid. Luke chapter 1, verse 26. This is the birth of Jesus Christ foretold. Amen. At Luke chapter 1, verse 26. And in the 6th month, the angel, papasahin lang natin na mabilis, no? And the angel Gabriel was sent from God unto the city of Galilee and named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph. So, kilala natin yung virgin na yan. Si Mary. Okay? Espoused to Jesus. Pakakasal na siya kay Joseph. Of the house of David, and that virgin's name was Mary. Next. And the angel came. Kailangan na. Yun. The angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored. Thou art you are highly favored among women by that time. Kasi lahat ng babae by that time, lahat ng mga wala pang asawa, nagnanais sila yung tinatawag na gamitin ng panganakang Misayas. Pero kaya sinabi ng angel kay Mary, you are highly favored, Mary, kasi ikaw yung napili. Amen. The Lord is with you. Blessed are you among women those times. Hindi lahat ng sa lahat ng mga babae sa panahon na yun. No, tuloy natin. And when she saw him, sino nakita niya yung angel, she was troubled at this saying and cast in her mind, what manner of salutation this should be? Ano ba ito? Bakit ganitong bagbati sa akin ng anghel? Next. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Amen. May pabor kang tinanggap mula sa Diyos. Listen, meron na rin kayong pabor na tinanggap sa Panginoon. Meron tayong pabor na tinanggap sa Panginoon. Amen. In being here today, you have found favor with God. Pinagpala ka lang, may pabor kang makukuha at pwede pang makuha, mapatid mula sa atin pong Panginoon. Being in His presence today. Amen. Fear not. And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Amen. Next. 38 tayo. And he shall be great. He shall be called the Son of the Highest. Bakit Son? Kasi nga, physical. God is a spirit. Amen. Bakit si Jesus hindi niya sinabing ako yung spirit, ako yung Diyos? Kasi ang Diyos is spirito. Nasa laman siya eh. Hindi siya sinungaling. Amen. Pero may nagtanong sa kanya, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Sapat na sa amin, si Philip. Sabi ni Panginoon, Philip naman, tagal na natin magkasama, hindi mo pa rin ako kilala. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Ano pa yung sinasabi mo, ipakita mo sa amin ng Ama? Ako at ang Ama, iisa. Amen. John chapter 14, you can read that. Okay. The Lord God shall give unto him the throne of his father David. Next. And he shall reign over the house of Jacob, of Israel, and of the end, and of his kingdom there shall be no end. Praise God. Next. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? Hindi pala pa akong asawa, ipapakasal pala ako kay Joseph. Paano ako mabubuntis? Next. And the angel answered and said unto him, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also thou, that holy thing that shall be born of thee shall be called the Son of God. Amen. So yung Holy Ghost ang bumaba kay Mary, kaya siya nabuntis, hindi si Joseph.
Pero kaya nang sinasabing tradition ngayon, si Joseph yung papa ni Jesus. Wala lang. Ang daming pananiniwala ng tao ngayon na hindi niya naiintindihan. Holy Ghost, siyempre, kung sino yung bumaba sa babae at nagbuntis, siyempre, yun yung tatay ng bata. Amen. Sabi diyan, yung Holy Ghost will overshadow this. So, sino yung tatay ni Jesus? Yung Holy Ghost. Simple lang yan, mga kapatid. Common sense. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. Next. Behold, thy cousin Elizabeth. Ito pa. She also had conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her. 6 na buwan na siyang buntis, who was called barren. Ano siya eh? Maog siya si Elizabeth. Yung nanay ni John the Baptist to. Pinsan niya kasi si John the Baptist eh. Pinsan ni Jesus Christ si John the Baptist. Next, 37. For with God, nothing shall be impossible. Kahit wala ka pang nasipingan, wala pang nasiping sa babae, laki, magbubuntis ka, with God, nothing shall be impossible. Praise the Lord, everyone. Kaya nga, may time, mapatid, na may lumapit sa atin, mapatid, na ganyan, na hindi niya alam, buntis daw siya, hindi niya alam, wala naman daw siyang, sinabi ko kay Bishop, bang usapan niya na baka totoo nga ito, na may nagbubuntis na na walang sumiping. Ano nangyari? Hindi. Nalaman, meron pala, ni-rape pala, meron palang gumalaw sa kanya na hindi niya alam. But with Jesus Christ, mapatid, hindi yun. Totoo ito, ang Holy Ghost, mapatid, ang dahilan kung bakit siya po yun. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Yung verse natin, yung text natin, mapatid, Luke chapter 2, in-explain muli ito rito, mapatid. Sa Luke chapter 2, verse 10. And the angel said unto them, Fear not, behold, I will bring you good tidings with great joy, for which shall be of all people. Okay? For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. He shall find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Totoo yun, mapatid, na doon talaga pinanganak. Kasi, tinan nyo, mapatid, naghahanap si Mary at si Joseph ng paglalabasan ng bata, dahil sarado na yung mga inns doon, yung mga hotels, kumbaga, wala na mapatid, walang tumanggap na bahay ng tao sa kanila, yung bahay ng hayop, doon pinanganak yung Panginoon. Amen. In a manger. Doon pinanganak yung Panginoong Jesus. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, pinanganak doon sa sabsaban. Why? Because of love. Sabi natin, because of love. For me and you. Dahilan sa pagmahal niya sa akin at sa iyo, ginawa niya yun. Oh, hallelujah. Yun lang, message nito, mapatid. Pero tuloy muna natin, mapatid. This shall be a sign, you shall find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger, and suddenly there was an angel, a multitude of heavenly hosts praising God. Masaya ang manghel. Kasi bakit? Ginawa ng Panginoon to. Kasi ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 26, let us make man in our own image, after our likeness. Mapatid, kasi bakit? Kinakailangan niya, mapatid, nais ng Panginoon talaga, mapatid, ang mga mananamba sa Kanya na hindi niya inutusan. Na hindi napipilitan lamang, mapatid, kundi talagang out of their own volition, out of their own, mapatid, desires, out of their own, mapatid, ay talagang sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. That is what the Lord is seeking for. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Yung pong mga voluntaryong sumasamba sa Diyos. Si bakit? Listen, even without you, ang daming sumasamba sa Panginoon. Kahit wala ka, walang mawawala sa Diyos. Huwag mong sambahin ang Diyos, walang mawawala sa Diyos. Sa'yo meron. Yeah. Kahit wala ka, may sasamba sa Diyos. Kahit walang tao nga, may sasamba sa Diyos eh. Multitudes of angels in heaven. Amen, are worshiping God, mapatid. Salita lang naman yung day and night. Wala namang night sa langit eh. Wala namang day and night sa langit. It's all eternal. Amen. So kahit wala ka, kahit wala ako, mapatid, may sasamba sa Diyos. Anong pagmamalaki mo? Bakit ka nagmamalaki? Mapatid, na parang may utang na loob sa Diyos na hindi nga ako magpupuri. Pakalam ng Diyos, hindi mo ka mapuri, ikaw na mawawalan. Amen.
Amen. Kaya much better na gawin na lang natin yung nararapat, kapatid. Kasi para sa atin din naman po yan. Palakpakan natin ang Panginoon by this time. Hallelujah. Now, when was Jesus born? We must celebrate the fact that, hindi ako magtatagal. The Savior is born in this world. The word says, without controversy, 1 Timothy chapter 3, verse 16, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, or manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, and received up into glory. So that is none other than Jesus Christ. He was, and He is the one being preached even to the Gentiles, even to the whole world today. Amen. So siya po yung tinutukoy dito. That is the manifestation of God in the flesh. Yun yung kapahayagan ng Diyos sa laman. Again pa, bakit? Para nga sa kaligtasan nating lahat. Amen. Believed on in the world. Tinanggap ba natin ang Panginoon? Tinatanggap ba natin siya? Amen. Received up into glory. Now, Christmas is celebrated as the day of Christ's birth. Traditionally. Pero salamat ngayon, alam mo na, hindi. Amen. Salamat ngayon, alam mo lang, hindi totoo na si Jesus pinanganak ng December 25. Si Mithra ang pinanganak. Hindi si Ramon Mitra, yung senator dati. Hindi yun. Si Mithra, Diyos, Persian God, mapatid, Sun God. Yun ang pinanganak ng December 25. Hundreds of years pa before Jesus Christ was born. Okay, so, inadapt lamang ito ng tradition ng tinatawag na religious world. Okay? Now, let me tell you this, para hindi na magtagal. Jesus is born in every person who has received the baptism of the Holy Ghost. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, alam ko kung kailan pinanganak si Jesus Christ sa akin. I was baptized ng July 22, 1990. And I received the gift of the Holy Ghost April 22, 1991. So, nung April 22, 1991, yun ang Pasko sa akin. Doon pinanganak si Jesus Christ sa puso ko. Nung April 22, 1991, doon sa isang high school, mapatid doon sa Lucena, Quezon. Kasi bakit? Yun ang youth camp na doon ako napuspos ng Holy Ghost for the first time. Yun yung araw na pinanganak si Jesus Christ sa akin. Amen. So ngayon alam nyo na, sa akin yun. Nung nakareceive ako ng Holy Ghost, yun yung araw ng kapanganakan ni Jesus Christ sa puso ko. Kaya ang question is, kailan pinanganak si Jesus Christ sa puso mo? Kung tinanggap mo ng Holy Ghost, praise the Lord, pinanganak na si Jesus Christ sa puso mo, sa buhay mo. Siyempre, kung normal na birthday, alam mo yan na, sinicelebrate talaga natin. Pero spiritual birthday mo ito. Amen? Birthday ito ni Jesus Christ sa buhay mo. Dapat alamin mo rin yan. Amen? Kung meron kang, kahit hindi yung birthday ni crush mo, birthday ng idol mo, no, yun. Birthday ni Jesus Christ sa buhay mo, kailan nangyari yun? Kailan ka tumanggap ng Holy Ghost? Praise the Lord. Pwede bang next week malalaman na natin kung kailan yan? O kahit ngayon, mapatid? Amen. Why? The Lord, the Bible tells us, mapatid, you shall receive power. When? After that the Holy Ghost is come upon you. Pagbaba ng Holy Ghost sa inyo, tatanggap ka ng kapangyarihan. Why? Christ is the power of God and the wisdom of God. Kasi pagtanggap mo ng Holy Ghost, pinanganak nga si Jesus Christ. Yun ang Christmas sa buhay mo. Yung araw na yun, mapatid. Amen. Kaya kung meron pang walang Pasko ngayon, pwede mong tanggap. Pwede ngayong araw na to ang maging Pasko ng buhay mo. Kung tatanggapin mo, ang magdanasa kang tumanggap ng Holy Ghost sa araw na ito, mapatid. This day can be your Christmas. Everybody said, praise the Lord.
Now, when was, for those na nagkaroon na, but when is your Christmas? When was Jesus born in your life? The Bible tells us, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor. May mga ibang translation nga, Wonderful Counselor, isang word lang yun siya. Wonderful Counselor. Pero sa King James Version, Wonderful, Counselor, Mapatid, okay. Magkaiba, mapatid. Walang problema. Wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, and the Prince of Peace. Praise the Lord. Now, mapatid, when was Jesus born in your life? When Jesus will be born in your life, mapatid, He must be and He will be the head of the government in your life. Siya na magiging boss, kumbaga, ng buhay mo. Kung talagang pinanganak na si Jesus sa buhay mo, siya yung boss mo. Siya yung may-ari, siya yung government, mga kapatid, principal, kumbaga, leader ng gobyerno ng buhay mo. Hindi na ikaw ang magdidesisyon. Kaya nga, sabi nga, example nga ni Jesus Christ, not my will, but Lord, let your will be done. Panginoon, itong sarong ito, mas grabing inumin to, yung cup bago siya ipako sa krus. Panginoon, itong sarong ito, di ba sa Garden of Gethsemane, nagpe-pray siya, Lord God, let this cup pass from me. Kasi alam niya, yung crucifixion ay mahigpit. Grabe yung pagpapako sa krus. Matindi yun. That is the worst of the worst torture ng Roman government sa isang makasalanang tao, sa isang kriminal. And Jesus Christ is not a criminal. Jesus Christ just loves men. Kaya He has accepted that penalty for the wages of men. Praise the Lord, the sins of men. Kaya sabi niya, Father, in His humanity, nag-pray siya sa Garden of Gethsemane, di ba sabi niya, Father, if it be possible, kung posible, Panginoon, let this cup pass from me. Lumagpas sa akin nawa ito kasi alam niya, physically masakit yun, mahirap yun. Pagpako sa krus, alam niya masakit yun. Sabi niya, Ama, if it is possible, let this cup pass from me. But not my will, let your will be done. Ini-example niya, mapatid, na ang Panginoon ang gobyerno sa buhay niya. Kung ang Panginoon ang gobyerno sa buhay mo, yung kalooban niya ang dapat nang maghari sa buhay natin. Hindi yung kung gustuhan mo lang, hindi yung kung kailan mo lang gusto. No. Yung kung ang kailan niya gusto, kung ano ang plano niya sa buhay mo, yun ang dapat mangyari. Hindi yung sarili mo lang susundin mo, mapatid, kundi ang Panginoon ang susundin mo. Everybody say, praise the Lord. Is He wonderful to you? Kamangha-mangha ba ang Panginoon sa buhay mo? Kung siya na, at kung pinanganak na siya sa buhay mo, amen, He is more wonderful in your life. He is wonderful. Diba? That's what Jesus is to me. Talagang kamangha-mangha ba ang si Jesus sa buhay nyo? Kamangha-mangha ba si Jesus? May time ba na parang, grabe ka, may narinig akong mapatid na nagko-comment sa grabe, ang galing mo, Lord. Hanip ka talaga. Yung mga word na ano ba? In adoration, praise, sa isang bagay na nangyari na kakaiba, grabe ka talaga, Lord. Ang galing mo. May panahon bang naggagano na kayo? Yung parang wala kang kamalay-malay, biglang may ginawa pa lang Panginoon, tapos magugulat ka na lang, Panginoon, grabe ka talaga, Panginoon. Hindi naman ako karapat dapat dyan, pero binigay mo pa rin. Iningatan mo pala ako. Hindi ko alam, may babagsak na palang eroplano. Alam mo, before, di ba may isang aeroplano dyan lumipad sa naiyata ako. Basta dyan sa airport, mapatid. And then bumagsak. Doon sa may better living yata yung mapatid ako nag-amali. Tama. Balita yun. Ang daming problema, nagka-problema doon before. Tapos may mga kapatiran doon, mapatid. Ang ganda ng testimony. Ang ganda ng testimony talaga, mapatid. Hindi ko na maalala ng lubos, mapatid. Pero ang ganda ng testimony, iningatan siya ng Panginoon. Kasi doon siya nakatira, doon sa binagsakan ng aeroplano. Praise the Lord. So, wala tayong kamalay-malay dyan, mapatid. Amen. Because the devil is wanting to kill you. Kaya lang, listen, wala siyang kapangyarihang gawin yun. Walang kapangyarihan ng demonyong patayin tayo. No. Lahat ng namamatay, pinahintulot yun ng Diyos. Kaya, kita niyo, nagpapaalam pa nga siya kay Job, di ba? Lord, kasi kaya lang naman sinasamba kanya ni Job kasi pinagpaalam mo siya, tinan mo, bigay mo sa akin yan, ewan ko kung di ko sambahin ka pa niyan. Sabi niya, okay, gawin mo kung anong gusto mo, pero huwag mo kukunin ang buhay niya. Right? Nagpapaalam pa yung demonyo sa Panginoon eh. Kaya walang taong namamatay na hindi pinahintulot ng Diyos.
Amen. Kaya buhay pa tayo hanggang ngayon, meron pang kalooban ng Diyos na gusto niyang mangyari sa buhay nating lahat, mga kapatid. And you can experience, personally, I have had many experiences, wonderful experiences with God. I know you, ganun ka rin, mga kapatid. Yun lang kaligtasan ko sa iba, multiple accidents, amen, na pinagdaanan. Kaya I was labeled as the man of accident. I was labeled as pastor accident. I was labeled, mga kapatid, na si Mr. Accident ng mga classmate ko ng high school dito sa Pasay West. Grabe talaga si Anota. Grabe yung buhay niya. May sapusa yan eh. Sabi, 6 na lang yata yung buhay niyan. Praise the Lord. So, ganun ka-wonderful ang Diyos sa buhay ko. Amen. Knowing, mapatid nalaman ko yung kinaikwento sa akin ni Pastor Bong. Nag-preach sa atin dito si Pastor Bong, taga Palawan. Yung parang siga. Si Major Jemos, mapatid. Praise the Lord. Sabi niya, mapatid, grabe talaga yung ginawa ng Panginoon. Kasi bakit? Nung ako ay na-aksidente ng 2004, hindi ako iniwan ng tao na yun. Nung nalaman niya yun, takbo doon sa ospital, hindi ako iniwan, mapatid, tulong kay nanay at sa pamilya ko, mapatid. Pero sabi niya sa akin, mapatid, grabe talagang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Namamangha siya, mapatid, sa ginawa ng Panginoon. And I message siya, nagkwento sa akin, alam mo, nabasa El, ginawa mo, medyo nakakahiya yung ginawa, pero kahit naglalakad tayo doon sa hallway ng ospital, iihi ka na lang kahit saan eh. Ha? Ginawa ko yun, oo. Ay, wala ka nang may tago sa akin. Praise the Lord. Sabi, grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi wala kong utak. Wala sa tamang kaisipan by that time. Naglalakad ka sa hallway ng ospital, iihi ka kung saan lang. Grabe, naranasan pala ni Pastor. Yes. Yung mga alam ko ngayon, mga ikinukwento lang sa ha? May ganyan nangyari. Oo, grabe ka nga eh. Talaga. So kaya ko na, mapatid, hindi na akin ang buhay ko. Sa Panginoon ang buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon buhay pa rin ako. At binalik niya ako rito sa Pasay because of a fact, amen, that, amen, meron siyang ililigtas. Maraming iligtas through this ministry. Everybody say, praise the Lord. Okay. He is so wonderful to me. He is also my counselor. Tagapayo ko siya. Kapag meron akong mga kinakailangang hingiin, understanding and wisdom, even today, itong nakalipas na, sabi ko, Lord, I'm in a dilemma this time kasi Panginoon, gusto naming lumipat ng gift church sa mas malaking lugar, kaya lang ito yung pupuntahan namin, ito yung mga binigay mo na sa Panginoon, tapos gano'n, itong building na ito, Panginoon, ano bang gagawin ko, Panginoon? Sabi ng ibang mga tao, Pastor, grabe, kunin mo na to. Napakamura niya sa 60,000 pesos. Buong building. 5 story, buong building. Sa'yo na. Kaya lang I'm in a dilemma. Humingi ako ng payo. Nag-text ako doon sa mga leaders ko, mapatid, sa mga kinikilala kong elder. Kasi in the multitude of counsel, there is safety. And I've gathered, mapatid, yun pong information sa mga leaders ng church na ito. Kaya sabi ko, in the multitude of counsels, there is safety. Hindi porkit nasa baba ko lang sila, mapatid, hindi ko tatanggapin ang payo nila. No, still, mapatid, tinitingnan natin yung kalooban ng Panginoon sa lahat ng bagay. Ayoko mapahamak tayong lahat, mapatid. Everybody said, praise the Lord. So the Lord is our counselor. Kaya na marami sabi sa akin, Pastor, ganitong gawin, itong gawin mo, itong gawin mo. Kasi I take that as an answer from God. Hallelujah, na akin pong hinihingi. He is our mighty God. Everybody said, praise the Lord. Is He your God? Is He your God? O meron ka pang ibang Diyos na kinikilala maliban sa Kanya? Anything, amen, na nakakahadlang sa'yo, gumigit na sa'yo, between you and your God, can be a God in your life. Pwedeng mas Diyos mo pa yun kaysa sa tunay na Diyos. Kasi bakit? Mas pinipili mo yun eh. Praise the Lord. Kaya mas magandang yung Diyos natin, amen, yun ang atin pong pagbigyan ng lahat. Kaya nga, He said Himself, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will just be added to you. Amen. He is our everlasting Father. Praise the Lord. Alam nyo, mapatid, naiinggit ako sa inyo. sa karamihan sa inyo na lumaking may tatay. Ba't wala ka bang tatay, Pastor? May tatay ako. Pero napakabata ko pa, only 6 years old lang ako noon, namatay ng tatay ko. Anong kamalay? Wala akong kamalay-malay. 6 years old. 1980, namatay yung tatay ko, physically. Pero salamat, may blessing na binigay sa niligtas muna siya ng Panginoon bago siya kinuha.
Amen. Naligtas muna siya, born again. Amen. At tumanggap ng Holy Ghost, mga kapatid. Hallelujah. Bago siya kinuha ng pero namatay, still namatay pa rin siya dahilan sa kanyang emphysema. Although hindi naman yun ang kanyang kinamatay na rin, mga kapatid, over fatigue na rin. But the point, mga kapatid, is lumaki po akong walang ama. Kaya salamat kayo hanggang ngayon kung buhay pa yung tatay niyo. But, Jesus is, or can be, your Father. There was a time na talaga pag nagpipray tayo sa parang naglalambing ka sa tatay. Hindi na Lord ang tawag, tay. Tinatawag kong tatay. You are my heavenly Father, tay. Baka ganito. Yung bang ni-express mo. Kasi wala akong naging ganun eh. Hindi ako nakapag-express ng ganun sa elder na tinuring kong tatay talaga. Wala eh. Mapatid, si Bishop sana mapatid, kaso bigla namatay. Nung naging close na ako kay Bishop, nung recent nila, bago na siya namatay, naging close kasi takot ako dun eh. Medyo ako kay Bishop, hindi naman siya nakakatakot talaga siya. Kaya lang, kung hindi mo siya kilala. Pero nung nakilala ko siya later, na napakabait na tao pala at so, doon lang ako naging close. Kaya lang, yun nga, nawala na siya, kinuha ng Panginoon. Kaya, I often, mapatid, praise the Lord, treat Him as my Father. And you could also do that. Pwede mo rin gawin yun. Amen. Maging sa oras na ito, praise the Lord, pwede mo siyang tawagin Ama. Let's all stand. Tayo magtagal, mapatid. Yan sinabi ko. Hallelujah. When is Christmas celebrated in your life? Kailan ang Pasko sa'yo? Ano ibig sabihin yun? Kailan pinanganak si Jesus Christ sa puso mo? Pinanganak na ba si Jesus sa buhay mo? Ano ibig sabihin nun? Tumanggap ka na ba ng Holy Ghost? Praise the Lord. Kung hindi pa, walang dahilan para hindi mo yan gawin matanggap ngayon. Kasi bakit? Mahal ka ng Panginoon. Amen. For God so loved you and me and the whole world, He gave Jesus Christ. Amen. For God so loved, He gave. And He can give, and He will give even today. First, give yourself to Him. I beseech you, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. The Bible tells us, be not conformed to this world, but be ye transformed. I'm quoting Romans chapter 12. By the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. First, give yourself to the Lord. Amen. He has given Himself to you already. Give yourself to Him today. Now, again, we are celebrating this time, amen, na Christmas season nga, amen, giving gifts and everything. Pero hindi lamang yun. You must understand why we are doing this. You must understand why you are doing things para magawa mo ng nararapat. Praise the Lord. Marami sa ating sineselebrate, wala lang, nakasanayan lang. Kung ano yung tradisyong na minana natin ng mga bata pa tayo hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Pero nakita nyo, iba ng panahon ngayon? Wala na ako nakita ng nangaruling eh. Wala na ako nakikita ng ganun ngayon, mapatid. Siguro, sa Gcash na rin. Na iba-iba na, mapatid, iba-ibang kapamaraanan. But simply saying that the world changes, pero mapatid, kinakailangan po nating maintindihan ito. That's why I've given you these informations, mapatid. But the point is, amen, pinanganak na ba si Jesus sa buhay mo? If not yet, this can be the day, amen, that Jesus Christ will be born in your life. Shall we worship the Lord one more time? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's sing that song again, mapatid.
Children, we were dreamed of Christmas morn. All the gifts and toys we knew we find, but we never